ang General Services Department. Sila yung aming lead agency who is assigned to conduct inventory, Environmental Policy Management Council, which is si Mayor ang ating chairman. And of course, may TWG na rin doon. Ako, member ako doon, si Sir Amigo, member. So, as of now, procurement office ay hindi pa natin na-adapt ng GTP. So, ang aming objective dito, in coordination nga sa ating member ng TWG ng EPMC Council, is to develop a GTP procurement program by adapting the LED lighting system. So we coordinate right now with the procurement office on how to implement the installation of LED lights. Organizational structure and for GPP management. With the directive of the city mayor as chairman, yung nasasabi ko kanina, shall coordinate with GSD for the program implementation. Sabi ko nga, kung existing naman na member ng PWG ang si Mr. Almingon, siya na yung mag-create ng GPP at saka EMS system para makapag-procure itong lighting fixtures together with the procurement office. Okay. Responsible people in the GPP program. Of course, the city mayor. Ulitin ko kasi nga meron tayo existing EPMC Council and their TWGs. GST lang in-identify namin kasi sila pinili namin lead agency, may TWG din sila. These are the responsible person who do the GPP program. Of course, ang priority task to do inventory, procurement, and implementation. Yung inventory, existing na yung energy audit na ginagawa namin. Meron kasing at least 25 million ba ang ating, magkano yung electricity bill natin right now? 25 million. Okay, 25 million for the whole Quezon City Hall compound. Kung alimbawa ma-reduce natin siya by at least around 30-40% by replacing the existing LED, conventional lighting system into LED. Siguro before mag-exit si Mayor by 2016 19 sorry, baka mababa na yung ating electricity cost. Okay, monitoring and evaluation mechanism. Dito, yung post-activity na to, after na ma-implement na natin, ma-procure natin by using the GPPs, of course, may existing inventory tayo. After the implementation, ito na yung pinaka-output natin. We need to verify the result ng ating naging reduction sa electricity cost. Talaga nga bang na-attain natin yung incremental decrease. Of course, wala na rin tayo siguro ma-incur na maintenance high maintenance cost kasi low maintenance ang ang LED. Mahaba yung life cycle lifespan niya. And lastly, of course, compliant kami sa GPP tsaka sa EMS program kasi by using LED lightings, we have complied to sa Republic Act 9153, 19513 tsaka Solid waste management. actually to sa renewable energy program lang. Wala kaming waste program kaya yun. Any questions? Bakit tayo kayo magtanong? Ano? Wala kayo
nakikitang mali. Wala kayo nakikitang mali. Medyo masinsin, ano, yung ginawa nilang program ng mga tao, may mga coordination sa iba-ibang departments. Napansin ko lang dito sa environmental policy, wala kayong target. Amount ng energy efficiency. All throughout nung tinutunog ba? So, yun, dapat nakalagay sa policy niyo, by 2019, 100% ang energy efficiency ratio. Okay. Pwede naman ilagay objectives. Kasi pag bigay ka ng policy, Pwede ilagay sa objectives. Oh, kasi sa policy, kailangan may target talaga. Kasi ang nakalagay lang as adopted. okay. So medyo malabo sa akin. Kasi wala kayong motivation to improve. Kasi ang nakalagay lang sa policy, adopted. Bagay, generalize ka. During the deliberation, 100% talaga. Pag-usapan. Okay. Government to. So may question pa? Pakalinaw? Wala question? Thank you! Kayang-kaya nyo na magkano. Kayang-kaya nyo natin Parang ano to, magkano. parang ribulto ah. Tuloy na ang plano ko, Ben. Ay, muna ka. Hindi na daw ipilawin. Mayor. Ayan na si May. Mayor! Good afternoon po ulit. Konting oras na lang po, makauwi na tayo sa Quezon City. Marami po natin na to. Anyway, good afternoon. So, kung mapapansin nyo, policy, Objectives at saka operation mechanism. okay, ang policy namin, regarding to this statement, Resolution number 2016-07, Series 2016. So ito yung conversion of non-LED into LED street lights. Actually, existing na ito eh. Meron po tayo sa street lights na existing na luminaire. Ang kutawagin natin po yung sodium. Yung sodium na yun, install namin mga year 2011, hindi ako nagkakamali. So, pinalitan na po natin ng almost 36% na LED. 2004 pa yun. Street lights na. Ayun, 2004. So, na-notice din namin sa city administrator kung bakit bumaba nga yung bill. Kasi nga dito sa LED street lights. Plus yung mga inspection ng ginakandak ng mga engineer ng street lights, may mga illegal tapping kasi kaya hindi bumaba. Okay? Objectives. So, objectives namin is to be able to procure of 16,245 energy efficient street lights to retrofit it all non-LED street lights within 2 years as a mitigating measures against climate change. So may target po kami dito. 16,245. Ito po, in 2 years time, up to now, ano? 2 years. Within 2 years, bago man si Mayor, yung illumination ng streetlights natin, LED na lahat. Plus, meron pa kaming proposal na depende sa budget ni Mayor. Depende sa budget kung aprobahan ni Mayor. Pagdating sa operational mechanism, dito po namin pumasok yung GPP seminar sa training. Sa LED streetlight po, since meron tayo na budget, so ito po ipoprocure, gagawa ko kami ng estimate, PR, doon po papasok yung sa GPP seminar training. Ang main objective namin dito sa seminar training is to identify all supplies, materials na gagamitin po dito sa LED streetlight. Okay? Yung po ay papacertify po namin sa pwede sa Environmental Management System. Since malaki po ito, pwede na sa ISO. Tama po, sir? Malaki. Pwede po malaki kasi. Anyway, siguro dito na sa Quezon City.
Sa manpower po, andyan po yung pagdating sa manpower, andyan po yung contact inspection, repair, shifting po ang trabaho nito. Para po yung ma-maximize po natin yung busted valve. Once na may repair works, like for example, pag nagkakandak po ng inspection sa umaga, re-repair po sa gabi. Pag nagkakandak po ng inspection sa gabi, re-repair sa umaga. Okay? Task force. Ito po yung organization chart. Ito po ay sa procurement. Mapapansin nyo, department head, wala na si Mayor kasi existing na to, so mandated na to, no? Kung bibigla dahil para si Mayor, problema pa siya. So, ibalik si department head. Actually, si June dapat dito eh, kung wala successor ka ng inflation. So, department head, meron po ang technical working group. Ito po yung nag-evaluate. Sa department na doon, andyan po yung sa CA, sa procurement po pinag-usapan natin. Sa CA, siya po yung mag-evaluate yung PR, kung okay. Sa BAC, siyempre, sila lahat magkakamdak yan. Sa GST, ito idadapo rin sa GST ito. Engineering, and of course the budget. Pag walang budget, tapos. Hindi natin mapapailaw ito. Kung mapapansin mo, yung BAC, nakadirect sa DC supplier. Supplier po, kailangan din ng contact seminar to, bigla din sa GPP, GPP to BAC, yung supplier, pwede siyang mag-engage sa department head para magpag-coordinate kung tama ba yung susupply nila with regards to sa installation ng LED plus yung mga materialis. Ito, may DOA din dito. Itong DOA, ano ba trabaho ng DOA? Third party. Third party DOA. So, siya yung magsicertify. Responsible person, sila na yun. Plus yung stock din ng dadagadi stock na igati system test. Okay? Priority. Wala yata ito eh. Tama ba? Nabanggit ko na nga dito, priority sa amin is to identify, then procure, then installation. Ang lahat na ito, is of course, ratified ko, approve ko, kasi mayor, di ba? So, that's all. Kala ko si Herbert Polanco ka eh. Ikaw magrarati. Nasaan yung monitoring? Yung monitoring ho, actually dito. Hindi na sinulat. Hindi lang nasulat, pero meron. Baka daw mako. Ang monitoring mo, usually mag-stock talaga. Stock na. Question po, sino dyan yung in charge sa GPD? Dyan sa inyong org? Hindi, yun nga. chart Mami, the department eh. ng department niyo, ng Yes, ma'am. sa Tapos, plan, administrator sa Sa street. Kasi, actually ma'am, bigulong kasi kayo. Ang CA, just to, para malaman, yung CA, yung under din niya yung street lights. Pondo ng CA, yung pondo ng street lights, ay nasa CA. Kaya lang, ang CA, under naman ng media official. So medyo connect, parang may third party na Yung organizational chart natin. Kasi ang CA dapat ang department head. Oo, on top yun. Kumbaga ito parang ang panyo, flow chart. Monday. Ang CA. Sabi niya kasi, ito yung GPP program. Ito yung GPP program na to. Hindi doon sa mismo sa operation. Ini ito. Kasi yung isang tumatakbo yung papel. Flow chart yun, sir. Flow chart. Pero pagka organizational chart, tapos department head. Ito may charge galing doon sa procurement. So, sino po yung sa monitoring?
monitoring pa yung mismong office na staff o engineer po. Kasi meron kami electrician, foreman, so lahat yung monitoring. After the monitoring, report to the department heads. Sino ulit po ang mag-monitor? Mismo opisina ma'am, staff. Yung staff ng opisina, sa mga engineers, para... Nasaan dyan sa organization of charge? Ma'am, Ayun, engineering. Ma'am, ito mga sa procurement, nakaponsituate lang po ito sa procurement. Yung sinasabi lang po dito sa yung monitoring ma'am, yun yung sa repair naman yun. Hindi dito sa... Paano sila makakapag-monitor kung hindi sila member ng organization of charge? Kaya ma'am, ang mangyayari po yung staff ng opisina, report to the department head, after the department head, procure po kami, mag-estimate po kung ilan yung mga repairs, which is na-identify na namin, yung po yung procure. Dito na po pumasok. So yung staff na yun, hindi member ng Yung isang member po. kahit anong department dyan or section. Yan. Actually po, under po ng department head. Ang mangyayari po, nandun sa office ng department. yes po, ang mangyayari po, monitoring, basta na monitor, na-identify lahat ng mga for example, mga master, report to the department head, the department head, and like for example, engineer, gagawa po ng estimate, after the estimate, budget, hindi po procure. Ito na po yung member ng procurement. Okay, may question pa? Masinsina yan ha. Medyo nag-i-improve. Wala na akong makitang Ma'am, maganda na yung sulat. Kaya rin i-analyze yung business. Okay, thank you. Next. Dito sa procurement. Planning pala, planning. Dito po ulit. Good afternoon po. Sa CPDO at saka sa Procurement Office, ito naman yung aming ginawa. By Project 2025, the ambient air quality Quezon City will be 90% compliant to the national standard of 90 UCM. Kasi sa ngayon, ang Quezon City yung lang nasa station na nasa Ateneo de Manila yung pumapasa sa national standard na air quality. So, ang tinapa rin namin na sa pagiging sa organizations pag-meet yung goals na yan ay ang EPMC. So, kasama yan tayo na representative na nandito yan. EPWMD, Engineering, CPDO, DBO, City Health, City Administrator, City Accounting, PIDA, DPOS, at saka kung GST. So, relevant stakeholders, all vehicle owners, commuters, the public. And then, mechanism for monitoring results of the monitoring stations of the DNR. So, kung habang yan yung magiging namin, Source of information. kung namamit or namit ba yung 90% compliant sa 90. So, programs and projects, yung streaming, kasi sa ngayon, existing na yung mga younger acts. So, kailangan lang ng strict implementation. And then, the anti-smoke bulging ordinance na ini-implement ng EPWMP, yung ASU. So, at ang isa pa yung sana yung ang ipropose yung Quezon City to purchase compliant vehicle. Sana. And then, isa pa yung sa massive tree planting program. Yan po yung mga na-identify natin programs na pwede makatulong para ma-meet yung object, yung goal. So, isa priority task to do, study or comparison of the motor vehicle and e-vehicle. So, dyan nakikita kung talagang maging effective siya kung magkaroon ng study. And then, the inventory of the city-owned vehicles. So, kailangan i-phase out na dapat yung mga vehicles na talagang nag-i-emit na matinding smoke.
And then the amendments of the EO 19, yung creation of EPMC to incorporate their task, the GPP. Although ang sa office namin kasi hindi naman kami yung implementing agency. So kung mag-identify ng project sigurado, EP, EPWMDO, and SIR. So siya talaga yung mag-implement ng GPP to purchase nung mga kailangan na GPP products para doon sa, for example, yung pagbili ng new vehicle. And then at saka yung sa yung propose namin na tree planting, ginagawa na din ng parks, massive tree planting program. At saka yung sa anti-small benching na nag-i-develop. So kung ma-implement na small program na na-identify, so para makita kung compliant ba siya, identify, so si regular coordination lang ng national government, kung ano yung mga result, yearly yung kanilang monitoring stations na nakabasa sa Quezon City. Yun lang po. Thank you. Any questions sa kanilang presentation? So, ang GPP program nila ay to buy e-vehicles for the reduction of air pollution in Quezon City. So, ang kanilang priority task, yung study ng motor vehicle and e-vehicle inventory amendment. Anong klaseng amendment? Nakafunction na naman talaga ang GPP under EPMC. Binigyan na talaga ng order. If you read the directive ni Mayor, kasama ng taas ng EPMC ang GPP. Yung detailed specific IRRC. the office ng members ng Okay. for example, sa pagsabi na person sa EPWMD, kailangan nagdagan Yung kanilang functions. Okay. So, among the members of the EFPC, sino yung nakadesignate na institution or department dito in charge of the GPP? Yung talagang specific na department. ano depende kasi sa project, iba po projects. Kasi Ang project nyo ang ay implement nila ay si pag-purchase na e-vehicle. So, titignan ka nila pag green, pag environment project, so si EPWMD ang gagawa ko nun kasi siya yung mag-implement. Siya po yung gagawa yung purchase, siya yung mag-budget. So for this particular program na kailangan yung bumili ng e-vehicle, EPWMD ang i-assign. Tama? So, yun. Narinig nyo yun? EPWMD? Ay, daw ang i-assign. O, any questions? Any questions? Okay naman, malas-malas. Wala na. Thank you. Ang dali. Konting ano na lang. Kaya natin magplano eh. Sabi ko, hindi nga alam. Didetalye na lang natin yan. Kaya na natin yan magplano. Next! Sino magre-report? Imaginary friend mo. Dito po kayo. Naka-Facebook Live po tayo. Hindi kayo nakikita dyan. Makikita po to ni Mayor Herbert. Nakita ko na yan. Makikita mo. Okay. For the GPP program or program overall, ang program po namin is titled QC the Solar Powered City. First, what are our goals and objectives? First, isa lang,
by 2020, Quezon City will be the premier solar-powered city hall in the country in compliance to our A951 Question, bakit po solar-powered city? Kasi ang una po natin objective na is by 2020 kasi we don't want to look way too forward into things. So, solar-powered city hall muna and then later on, pag na-implement na to, then we can go forth with a solar-powered city. Next, for the scope, this is, syempre, gusto po namin na madaming trabaho, kaya po no. So, dadagdagan pa po namin na it will be led by DPWMD. Pero, syempre po, in partnership with other departments, of course. Hindi lang naman pwedeng isang department na kami lang yung mag-lead, pero it will be a joint, process or work. Alright, next, for the relevant stakeholders, therefore, we have EMC members, sila po yung magdadagdag ng resolution or whatever documents na kailangan. And then, beneficiaries will be the Quezon City Hall employees. Tapos yung indirect beneficiaries will be the taxpayers. Kasi sila po yung pupunta sa City Hall. Tapos sila yung makaka-experience ng solar-powered electricity. Next, for the mechanism for monitoring and evaluation, we have the GHG emissions at saka yung monthly monitoring of the electricity bill. Okay, next. So ito na po yung mismo program description. Kasi hindi po namin masyadong ni-specify kasi tingin po namin meron pa siyang more improvement na yung EPMC members, yung makakapag-apply or yung makakapag-fail. So for the program description, ang goal po namin is to achieve a low carbon and sustainable city. Tapos legal basis or yung legal basis or yung pagkukuhanan namin ng reference would be the Green Building Code and the LY Code. Tapos, organizational structure would be the EPMC members along with the TWG and then kung sino pa gusto sumali dun sa pag-monitor, pag-implement, and so on and so forth. Then, at tapos being responsible po for the whole implementation would be the EPMC members din. Tapos priority tasks. So ito na yung medyo tedious na trabaho. Coordination meetings. Ito na po dito na yung feasibility study, green public procurement, ng mga solar panels, along with yung regular meetings, tapos next would be the ocular inspection. Siyempre, we have to check the whole city hall building, kung sustainable pa siya or kung pwede pa siya talaga pa lagyan ng solar power panels. Tapos, implementation and monitoring. And then finally, ano pa yung mga implementation and monitoring tools na pwede natin gawin, same as the GHG battery, electricity consumption, and maintenance. Yun lang po. Thank you. Siguro among EPMC members yung i-designate nyo sa GPP program. Kasi po hindi po namin siya ni-specify sa tingin po namin. It should be among them. Kung sino po yung may gusto mag-handle mo. Pero most likely po, ang Parang i-elect, parang ganun. purchase would be back and the building official and the engineering department. And then Implementation. implementation would be EP, tsaka city planning po. Most likely. City planning. Diba? Yes, yes. Oo. Tama. Tama lang. Okay. Solar panels ko Ito po naka-solar panel. Yun, oo. Magandang yun kasi hindi naka-specify dun sa program nila or sa plano nila kung saan kukunin yung budget. Ako hindi sa akin, ma'am. Nabas mo!
Pag disaster yun, pwede. Dati pwede, hindi naman. Ito naman pala, naka-specify. PWMB, main lead agency. Okay. Okay. Meron pa question? Gusto na umuwi. Okay, palakpakan natin